Okay, magandang gabi. Ito pala, papakita ko sa inyo kung paano mag-navigate ng aking website na ginawa. Ito tayo dito sa ating browser. Ayan, nandito na yung ating dito na yung ating store. Ito siya si Games Small .freediv app. Bali, pangalan ng ating store is Games Small Philippines. Bali, mayroon tayong home. Ito dito yung pinaka-home. Wala pa tayong display. Saka mayroon tayong contact. Ito, may contact tayo dito. And then, mayroon tayong add to cart. And then, login and register. Okay. Meron tayong dalawang uri ng register. Papakita ko sa inyo, mayroon dito login sa register. Tapos yung register, may dalawang uri po yan. Dito, mayroon natawag nga register as buyer or register as seller. Kung gusto mo magbenta, dito ka sa mag-register as seller. Bali, madali lang to. Lagay mo lang yung buong pangalan mo. For example, ito, Guillermo. Okay. Tapos ilagay mo yung pangalan ng tindahan mo. Sample, motor part. And then sa motor parts, and repair shop. Okay, and repair. Ayun na ito, and repair shop. Okay, online tayo. Motor shop. Motor parts na lang. Okay, tapos lagay mo dito yung GCash direct account name sa inyo. Kung magbabayad yung mga kliyente, diretso na sa inyo. Lalagay mo dito. Okay. Tapos, yung username mo, for example, sa akin, gawin kong games. Tapos, kailangan meron ka rin password. Okay. Medyo advanced po siya dahil meron itong tinatawag na 5 e-commerce security development. Ito say, yung re-register mo, for example, cellphone ang ginamit nyo, dapat yung cellphone nyo lang ang magagamit nyo doon sa pag-navigate ng iyong store. Kasi kung sa iba ka, hindi ka makaka-login. Kung cellphone ang ginamit mo pag-login dito, pag-register, pag-login mo, hindi ka makagamit sa ibang device. Yun lang. Kung ano yung ginamit mo pag-register, yun ang gagamitin mo para ka mag-login sa inyong store. Okay, for example, ito. Mag-register na tayo. Okay. Dito, nakasulat dito is tagumpay ang pagrehistro, seller account. Pindutin ang login tab. Okay, kung saan login tayo. Okay, login na. Yung ating username kanina is games. Tapos, alin nating password. Yung mag-login, may lalabas dito, maligayang pagbabalik, Guillermo. Seller. Okay, napunta tayo dun sa seller. Pag-click natin ito, mapupunta tayo doon sa seller page. Ayan na. Ito na yung ating seller page. Ito kanina, wala ito. Wala ito. Wala itong name mo. Wala ito kanina. Saka ito, wala ito. Ang nandun lang kanina, ito lang, ito. Ngayon nawala dito yung login. Ngayon, para makapag lagay tayo ng ating mga paninda, i-click natin itong seller. Yan. Ito dito, mag-upload ng bagong produkto. Okay, dito, for example, halimbawa, meron tayo ditong bearing. For example, bearing. Tapos,
original kuyong. Lagyan natin dito kahit ano, yung paglarawan o description. Tapos dito naman, pumili tayo ng pinaka main picture niya. Okay, select natin to. For example, ito. Okay, meron tayo. Okay. Tapos, dito naman sa sukat uri, for example natin is, yung bearing natin na inilagay doon is 6301. Tapos lagay natin dito yung presyo, for example 100. Okay. Tapos magdagdag pa tayo ng ibang size, for example to dito. Ito magdagdag ng iba pang sukat at presyo. So natin 663 auto. So ganon. Tapos lagyan natin dito 150. Okay. Tapos kung yan na, magdagdag kung ilan yung size ng iyong bearing. For example, bearing o produkto. Saka dito, ipili tayo kung 6301, lalagay natin 6301 na bearing, ang picture niya, for example ito. Mag-size tayo dito, kasi isa lang yung bearing ko eh. Kaya ano ko na lang sa inyo. Isa lang yung bearing ko. Kaya lang. Tapos, magdagdag pa ulit tayo. For example, 6301 yon. Ito naman, for example, dadagdag tayo ulit ng 6302. Oh, ito lang ulit natin. Kasi wala na tayong bearing din eh. Yan lang. Yan lang ang ma-sample ko. Isa lang. Yan, dalawa na ang bearing nandyan. Ngayon, papublish na natin to i-save at i-publish ang produkto. Dito, lalabas yung mga lista ng yung produkto. Ito dito. Pag na-publish natin to, yan, nasa publish na, automatic may lalabas dito. Pwede itong i-erase, kung i-update, pwede nyo i-update yung produkto nyo dito. Basta i-edit nyo, i-update nyo yung mga presyo. Tapos pag may nagbili sa inyo, mga listahan ng mga order, okay, pag listahan ng mga order, dito yung mapupunta. Dito. For example, ito, nakapublish na tayo, nabalik tayo dito sa homepage. Nandun na yung ating nandito yung store natin. Yung store natin, mayroon din yung tinatawag na review sa mga customer. For example, i-click natin ito. Yan, may lalabas tayo diyan na customer review and rating. Yan, pangalan ng nag-review. And then yung komento niya. Okay, mayroon yan. Tapos yung store, makikita yan. Okay, for example, ito may bibili. Okay, may bibili, balik sa home. May bibili. Pag clinic niya ito, di ba, hindi nyo nakikita dyan yung mga size, pati yung mga bearing. Ito din, ito. Pag clinic nyo to, for example, ito, clinic mo, yan, lalabas yan dito. Yan. Tapos ito dito, mayroon dito. Selection. For example, bibili ako yan, na 100. I-add to cart ko muna, kung mayroon pa akong bibilhin, o kung wala na, i-direct to buy na natin. For example, direct to buy. Dito, mayroon dito, kung sino dito ang bumili, ilalagay ito pangalan. For example, ako. Tapos, yung kompletong address ko dito sa Leyte. Pero kailangan kompletong address. Yung Leyte lang lalagay ito. Or dito na lang, para kompleto. Tapos, number. Kung may cellphone number kayo, ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, yan. Dito naman, pipili naman kayo dito yung kung ano sa kanila, kung priority air express or GNT or plus ang GNT. Tapos COD. Tapos umabot sa 1,000 para sa dalawang diskwento. So, dito na. Kasi hindi umabot ng 1,000 yung bumili. Dito na 100 kasi mayroon siyang 60 kasi dito lang sa Leyte 60, bali nag 160. I-place securely, place order securely, pindutin ito yung sa mga customer side ito ha. Okay, now salamat sa iyong order mula sa tindahan motor part na isumiti na ang iyong secure na transaction. Okay, ayun, punta tayo doon sa dashboard mo. Ito, motor part. Yan. Makikita natin dito, ito.
Yan. Mayroon dito. Nandito yung order. Ngayon, pindutin natin itong label. Yan. Ito yung ano natin, yung resibo. Ay lalagay natin doon sa pag doon sa packaging ito. Mayroon tayo dito, kailangan to mayroon tayong security code na. Tapos mayroon tayong order ID. Ayan. Mayroon tayong QR code scan. Tapos nakalagay yung GCash number mo dito para sa rider na magbabayad sa inyo directly sa inyo. Ito ang gagamitin na pagbayarin through GCash. Okay. Ngayon, ipiprint mo na ito. Tapos, ngayon, hindi mo isasara. Sasara ko na lang muna. Okay. Sakali tapos mo na itong na-ship, napadala mo na, pwede mo siyang i-clear. Okay. Yan, nawala na. Na-clear mo na. Ito, pwede mo rin itong i-resend. Okay, balik tayo dito. Mayroon tayo ditong search bar. I-discuss ko naman itong search bar. For example, dito. Kasi dito lalabas yung mga produkto. Kung sakaling marami dyan yung produkto dyan nakalagay, mag-search na lang dito yung customer kung anong produkto or saang store sila bibili. Automatic yan lalabas yung store. Okay. Okay, dito naman tayo sa add to cart. I-discuss ko naman yung add to cart. For example, ito. Okay, made ako ng yellow. Ito nating XL. Yan. I-add to cart natin. Baka sabihin nyo, hindi nagpa-function yun add to cart. Okay, yan. Okay, meron na tayo ditong add to cart na isa. Yan, click natin to. Pwede din natin tanggalin kung marami na tayong add to cart, pwede natin tanggalin. Tapos kung pwede natin to, i-diretso na natin to, proceed to checkout. Ganun pa rin yung process doon sa direct to buy. Pupunta rin dyan sa store ng ito, pupunta rin yung order sa store, sa seller. Okay. Ganun lang yun. Kaya tanggalin ito, alisin na lang. Ganun. Gumagana lahat na yun. Legit, walang problema. Secure ang iyong mga account dito. Okay, thank you for being one of us in this making in demand or advanced technology and online shopping. Okay. Salamat sa marami kung sino man ang magagamit nito. I-upgrade ko pa ito nang i-upgrade hanggang sa maging most advanced ito. Okay.